Kung napanood nyo yung last vlog ko, nakwento ko doon yung first birthday celebration ko dito sa France. At yung biyahe namin papunta sa hotel na malapit sa Disneyland. Hi guys! Another day, another ganap. Ngayon naman, ikukwento ko sa inyo yung mismong staycation experience namin dito sa Hotel Explorer. At ang dami nga natin naging kaganapan. Una ay nag-check-in muna kami at meron ngang apple picking moment pa. At oo, legit talaga na meron ngang mga apple tree sa harap ng hotel. Naglibot-libot din kami sa paligid tapos may nakita rin kaming swimming pool na super inviting. Pero ikukwento ko muna sa inyo ngayon yung mga nangyari bago yung pool time. Pagdating nga namin dito sa hotel, grabe, sobrang ganda ng lugar. Tahimik, malinis, tapos surrounded ng nature. Para bang out of town rest house vibe. Pagkaparada pa nga lang namin ng sasakyan, sabi ko, ay ang ganda dito. Parang gusto ko magstay dito ng isang linggo. Kaso, 2 days and 1 night nga lang ang inavail namin dito dahil kinabukasan may panibago na naman tayong kaganapan. Pero habang nag-aasikaso nga ng check-in, yung asawa ng sister-in-law ko, kami naman dito, naglilibot-libot muna. Sila kasi ang magaling na mag-French, kaya sila muna ang pinaasikaso namin doon. Kasi kami, pa-bonjour-bonjour lang muna. Nung nakapag-check-in na nga kami, yung sister-in-law ko naman nakita ng mga apple trees at inalok niya nga kami na bumaba. Kaya kung makikita nyo ngayon, nandito kami nakatambay. By the way, 2 rooms pala ang kinuha namin dito. Kami ng asawa ko at yung isang friend namin ang magkakasama. At yung isang room naman, silang magpamilya kasama yung mga anak at yung mother-in-law ko. Alam nyo ba na ang ganda talaga ng hotel dito dahil simple pero cozy. May malaking bintana, nakita mo agad yung labas at guess what? Direkta mo agad matatanaw yung mga apple trees. Sabi ko nga parang painting lang tong nakikita ko dahil may view na, may mga prutas pa. Nakikita nyo ba tong bintana na merong nakaway? Yan nga yung mother-in-law ko at dyan nga kami naka-check-in. Kanina nga bago kami alokin ng sister-in-law ko na tumambay dito, sinubukan niya nga muna kung matatamis ba yung mga apples dito. Dahil habang abala nga kami sa bawat kwarto, siya pala pumipitas na dito. Hindi nga kami makapaniwala nung una na meron nga mga apple trees dito dahil pagpasok nga ng hotel, hindi mo agad yan matatanaw. Kaya pagsilip nga namin sa bintana, tunay nga na merong mga apple trees. At pagsilip nga namin, sobrang ganda ng view dahil parang nasa countryside ka talaga. At hindi nga rin namin sigurado kung pwede rin bang pumitas dito dahil walang ibang gumagawa dyan kundi kami lang. Marami nga rin naka-check-in dito sa hotel pero kami nga lang ang pumunta dito para pumitas ng mga apples. Pinoy na Pinoy nga din talaga yung mga datingan namin at naglagay pa nga kami sa mga bag. Sabi ko nga siguro kung tayo yung merong ganito sa Pinas, panigurado, ubus agad yung mga mansanas na to. Hindi na nga kami nag-alala na baka sitahin kami dahil ang dami rin naman nahuhulog ng mga mansanas. Kesa mahulog nga lang sila dyan at mabulok, hinulog na nga lang namin sa mga sikmura namin. Dahil hindi nga nakasama yung mother-in-law ko sa apple picking kanina, kaya ayan, bumaba siya para makasama na. Sabi niya kasi magpapahinga nga muna siya dahil napagod nga siya sa isang oras na biyahe. At finil niya nga rin muna kasi yung room bago siya lumabas. Kaya ngayon, kasama na namin siya na pumipitas ng mga mansanas. Habang pumipitas nga kami dyan sa harap namin, may mga ibang lahi na nakatambay pero kami dyan wala lang pakialam. Wala rin naman kasi silang mga pakialam sa amin kaya kami dito nag-e-enjoy lang. Alam nyo ba na ito nga yung first time namin maranasan na mag-apple picking at dito pa sa France. Dati nakikita ko lang to sa social media at hindi ko talaga akalain na ma-experience ko din siya. Kasama pa yung asawa ko at yung pamilya niya plus yung kaibigan pa namin na dito lang din namin nakilala sa France. Nasolve na nga yung cravings namin sa mga apples dahil punong-puno na nga yung mga bag namin at yung mga tiyan namin. Kaya tumigil na nga kami dyan sa pagkuha at sinimulan na nga ulit namin na maglibot. Naglalakad na nga kami para puntahan at tignan yung itsura ng park dito. Sobrang saya ko nga dyan dahil sobrang ganda talaga ng view at ng kalikasan. Alam nyo ba na itong The Hotel Explorer ay pangbata talaga yung tema niya? Dahil hotel talaga to para sa mga bata at sa mga isip bata. Kidding aside, katulad nga ng Disneyland para siya sa mga bata at sa mga inner child natin. Nandito na nga kami sa park, nagpicturan nga lang kami dyan at hindi na nga din kami nagtagal. Dahil ang mahalaga nakapag-enjoy na dyan ang mga bata. At gumagabi na rin kasi at nilalamig na nga rin kami ng mga time na yan. Kaya pumasok na nga kami sa loob at doon na nga kami maglilibot. Pagkapasok nga namin sa loob, naglalakad nga lang ako dyan at wala na namang kaalam-alam. Dahil naganda na naman pala ulit sila dyan na munting pagbati para sa akin. Grabe talaga yung sorpresa nila sa akin na talagang pinaramdam nila na para akong Disney princess. Pinaupo na nga nila ako at sinimulan na nga nila akong kantahan ng happy birthday. Bilang table.
Sobrang grateful talaga ako dahil surrounded ako ng mga taong nagmamahal sa akin at sa aming mag-asawa. Pagkatapos nga nila akong kantahan, sinimulan na nga ulit namin na maglibot dyan. Iniwan nga muna namin yung handa at babalikan nga namin yun mamaya para sa dinner. Kung mapapansin nyo, ang dami rin ibang lahi na naka-check-in dito no mga araw na to. Dito nga sa baba, para siyang food court, kaso ang mga tinda ay pang fresh sa pagkain nga lang. Habang naglalakad nga ako, nakita ko na rin yung swimming pool kung saan dyan nga kami maliligo mamaya. Hindi na bukas, kundi mamayang gabi rin bago kami magsitulog. Para maging masarap ang mga tulog namin dahil nakapag-relax kami sa swimming pool. Ang daming ang mga structures dito na pang mga bata pero naaliw din kami dahil ang gaganda. Ang tema nga ng hotel dito ay literal na hotel explorer. Merong boat at merong mga pirates. Saglit na nga lang kami naglibot dito dahil mamaya magdi-dinner na nga kami at babalik para naman mag-swimming. Pero bago yan, may nakita nga sila dito na cotton candy machine na nakakaaliw dahil pipili ka nga lang ng design na gusto mo at yung machine na nga ang bahala na gumawa. First time ko nga lang makakita niyan at sobrang hangang-hanga nga rin ako. Alam nyo ba na sobrang ganda ng araw na to dahil wala naman sobrang bongga na nangyari pero ang saya lang dahil dito naranasan ko ang family bonding abroad. Yung simpleng pag-check-in, yung apple picking, yung tawanan sa labas, parang reminder na kahit nasa ibang bansa kami, dala pa rin namin yung saya ng pagiging Pinoy na kasama mo ang isang pamilya. At sa totoo lang, yung ganitong mga simpleng kwento, ito talaga yung gusto kong i-share sa vlog ko. Kasi hindi naman talaga kailangan ng engrande para maging masaya. Minsan, sapat na talaga yung simpleng tawanan, yung nature, at yung magandang kwentuhan. Sa next vlog, i-share ko naman sa inyo yung swimming time namin sa pool dito sa hotel. Grabe, sobrang saya din nun, kaya abangan nyo ha. Salamat sa pagsama. See you sa next kwentuhan natin. Ava, Dizu!